Ito ang takbuhan ng mga nagigipit, parang salbabida sa mga nalulunod na sa mga problema. At sa panahong hindi na lang alahas at appliances ang pwedeng isanla, kundi pati na cellphone at gadgets, ito ang nagtatawid sa marami nating mga kababayan mula kawalan at kahirapan patungo sa kaunting ginhawa. Hilong talilong ngayon sa paghahanap ng madidilihensyang pera si Kathy. Gagraduate na kasi sa nursery ang kanyang anak na si Kylie. At bilang regalo rito, ipinangako niyang bibilhan niya ito ng bagong damit at sapatos. Bibilan ko siya ng bagong sapatos kasi masak na sa likod ng paa niya. Tsaka luma-luma na talaga yung sapatos niya. 50 pesos kada araw lang daw kasi ang allowance niya bilang teacher aide, na kulang pa sa kanilang pang-araw-araw na mga gastusin. Kaya para mabilhan ng sapatos ang kanyang anak, imbes na mangutang, si Kathy magsasangla ng cellphone. Nakare-regalo pa man din lang ng kanyang mamanugangin. Nakapagsanla na ako ng alahas ng mga anak ko, cellphone, camera, appliances. Kung anong pwede kong isanla, kung pwede ko na isanla yung sarili ko, isinanla ko na. Sa dami ko kasing anak, 5 yung anak ko. Ito po, isanla ko muna. Kailangan ko kasi sa anak ko eh. Pero hindi sa pawn shop dumiretso si Kathy. Sa halip, sa kapitbahay niyang si Beth, kung saan isinangla niya ang kanyang cellphone sa halagang 1,000 piso. Siyempre, masaya na ako. May pambili na ako ng pang-graduation ng anak ko. Mabibilhan ko na yung sapatos at damit ng mga anak ko, pang-graduation. Ano yung sinabi mo sa akin, tuparin mo para makaulit ka. Pagkatapos, agad nang dumiretso ang mag-ina sa palengke. Ano, walang ibang kulay nito? Marami ito, malaki. Malaki, ito na lang. Ito sa'yo. Sige nga na yung kasuka. Salamat. Dahil sa kanyang bagong damit at sapatos, kahapon lang, ganadong nagmarcha si Kylie. At least nakatapos yung anak ko, nabihan ko siya ng gamit niya. Sinasabing 3,000 taon nang nakararaan nung nagsimula ang konsepto ng pagsasangla. Sa Pilipinas, taong 1882 nung buksan ang Archdiocese ng Manila, ang itinuturing na kauna-unahang pawn shop o bahay sanglaan sa bansa, ang Monte de Piedad y Caja de Ahorros. Isa itong savings bank na nagbigay ng mga pautang sa mga mahihirap. Kapag nagsangla sa pawn shop, bibigyan ka ng papel de ahensya o kasulatan ng kasunduan ng nagsangla sa pinagsanglaan. Nakasaad dito ang interes at petsa kung kailan ito mareremata. Kung matutubos ang alahas o alinmang bagay na may halaga, sa loob ng isang araw, wala itong patong na interes. Kalimitan namang 4% ang tubo ng alahas at obligado itong bayaran ng nagsangla. Kapag hindi ito natubos sa araw na napagkasunduan, mareremata ito at ibibenta ng pawn shop sa mga subastahan. Hinihingan po namin ng valid ID para masigurado na yun yung nga yung identity nila, and then dapat yung age 18 dun sa babae, 18 and above, and then sa lalaki naman 21 and above. Ngunit ang mga pawn shop sa mga nakalipas na taon, naging target na rin ng mga kawatan. Binibiktima ng mga sindikato katulad ng acetylene at daga-daga gang kung saan ang modus
mangungupahan sa mga establishmentong katabi ng mga bahay sanglaan at saka sila maghuhukay papasok sa loob ng pawn shop para makapanlimas ng pera at alahas. Kaya ang mga pawn shop ngayon lalong nagdodoble ingat. Samantala, dahil istrikto ang mga pawn shop sa mga petsa ng remata, ang ilan sa mga may kaya na lang nagsasangla. Una to, kinapos lang akong panggastos. Katulad ng 49 anyos na si Yolanda. Siya raw ang takbuhan ng mga nagigipit sa Caloocan City. Seaman ang mister ni Yolanda. At alam daw niya ang pakiramdam ng walang mautangan. Bagay na naranasan na rin niya nung sila'y gipit. Dati rin nung nagpapaaral ako, kasi kolehiyo yung mga anak ko sunod-sunod, kinakapos din ako, umuutang din ako. Kalimitang 5% lang daw ng kabuuang halaga ang ipinapatong ni Yolanda na interes o tubo. At para masiguradong hindi rin siya maaagrabyado, ang magsisilbing kolateral ng mangungutang sa kanya, ang ATM card ng mga ito. Pagkabigay ng ATM, sinasabi ko rin sa kanya na kung pagdating ng sweldo mo, ikaw na lang maglabas, kailangan ng pera, hindi pa ako nakakapag-withdraw. Yun, siya na lang, tapos sinasamahan ko na lang. Pero may ilan sa sobrang hirap ng buhay, ang isinasanla, sarili nilang dugot laman. Enero 2002 nung isilang ni Mary Jane, hindi niya tunay na pangalan ang kanyang ikalawang anak. Dahil nagkasakit daw noon ang kanyang panganay at nasaksak pa ang kanyang mister. Sa halagang 5,000 piso, napilitan daw siyang isangla sa kanyang tiyahin ang nooy 2 buwang gulang pa lang niyang anak. Wala naman kasi din trabaho yung asawa ko. Tsaka wala na kami malapitan. Talagang yun na lang na isip ko na para yung kapatid niya mano namin, sinanla ko yun sa tiyahin ko. Pilit daw noong pinag-ipunan ni Mary Jane ang pantubos sa kanyang anak. Pero nung nakumpleto na niyang pera, matapos ang 4 na taon, nagpatong-patong na raw ang interes ng kanyang utang. Hanggang ang kanyang anak, hindi na niya natubos. Sa lahat ng unting-unting ginagastos sa bata, yun ipinakita niya sa akin. Halos umabot na ng 30,000. Kasi ko naman kukuhain yung 30,000 na yun. Di sabi ko sa kanya, sige, babalik na lang ako uli pagka Yung pagbalik ko nga sa kanya, wala na, hindi ko na alam kung saan na, wala na akong balita sa kanya. Ang pagsasanla po ng bata ay labag, malaking paglabag sa batas po, no? Yan ay human rights violation. Hindi yan bababa sa 6 na taon pagkakakulong. Seryoso pong paglabag yan sa ating batas, yung pagsasanla ng isang bata. Sa hirap ng buhay ngayon, ano nga ba ang iyong isasanla para lang magkapera? Sa huli, dapat lang alam natin na may ibang mga bagay hindi matutumbasan ng anumang halaga.